Tumaas na ang posibilidad ng armadong sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya sa mga susunod na araw. Hindi mo rin aakalain ang dahilan nito. Naghahanda ang Rusya na magpadala ng langis at mga produktong petrolyo sa Cuba na kasalukuyang dumaranas ng krisis sa gasolina. Ang ganitong padala ay inaasahang gagawin sa lalong madaling panahon bilang makataong tulong para sa Cuba. Ngunit nangangahulugan ito na susubukan ng Rusya na basagin ang blockade ng Estados Unidos ng Amerika at maaari itong humantong sa posibleng sagupaan laban sa mga barkong pandigma ng Amerika. Lumabas ang pahayag ng Kremlin kasabay ng banta ni Pangulong Donald Trump ng United States na magpataw ng dagdag na taripa sa mga bansang magpapadala ng gasolina o langis sa Cuba. Ngunit dapat tandaan na talagang napakakritikal ng sitwasyon sa Cuba. Napag-usapan natin ito sa nakaraang episode. Ngayon, nalaman natin na pati mga kumpanyang panghimpapawid ng Russia na hanggang sa huli ay lumilipad pa papuntang isla ay kinansela na lahat ng biyahe papuntang Cuba dahil wala ng gasolina doon. Inanunsyo ng mga autoridad sa Havana na ubos na ang gasolina para sa mga eroplano. Sa parehong panahon, nagpasya sina Putin at Lukashenko na huwag lumipad papuntang Estados Unidos para sa unang seremonyal na sesyon ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump. Sabi nila hindi sila natakot, nagkataon lang na hindi tugma ang mga schedule nila. Huli na ng anyayahan ni Trump ang dalawang diktador sa Konseho ng Kapayapaan dahil may sarili na silang plano noon. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-comment sa episode na ito at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may bago. Tinutulungan ng Russia ang Cuba na labanan ang blockade ng United States sa pamamagitan ng pagpapadala ng langis at produktong petrolyo dahil sa krisis sa gasolina ng Cuba. Iniulat ito ng Embahada ng Russian Federation sa Havana. Nilinaw ng mga diplomat mula Moscow na inaasahang darating agad ang makataong tulong, ngunit hindi sinabi ang dami ng padala. Ginawa ang pahayag kasabay ng banta ni Pangulong Donald Trump ng karagdagang buwis laban sa mga bansang magpapadala ng gasolina sa Cuba. Paalala ko lang, si Trump sa totoo lang ay hindi naman talaga nagpatupad ng anumang buwis laban sa Russia dahil sinasabi niyang ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay nasa pinakamababa na. Ang Republika ng Cuba ay isang buwan nang walang natatanggap na langis mula sa ibang bansa at halos ubos na rin ang kanilang reserba. At noong katapusan ng Enero, tinantiya ng ahensya ng KPLR na ang Cuba ay tatagal lamang ng hindi hihigit sa 20 araw nang walang pag-aangkat ng gasolina. Ang huling batch ng langis ay dumating noong Enero 9 mula sa Mexico, na huminto sa pag-export matapos bantaan ni Donald Trump. Tumigil ang Venezuela, pangalawang pangunahing tagapagtustos ng langis ng Cuba, sa pagpapadala matapos dakpin ng American Special Forces ang kanilang pinuno na si Nicolas Maduro noong Enero 3. Ang huling malaking padala ng langis mula Russia papuntang Cuba ay naganap noong Pebrero ng nakaraang taon. Noon, ipinadala ang 700,000 bariles at ang 700,000 bariles na ito ay ipinadala bilang isang pautang ng Estado na nagkakahalaga ng $60 milyong na personal na inilaan ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Kung magpapadala ang Kremlin ngayon ng ganoon ding dami ng langis, sapat ito nang walang mahigpit na pagtitipid para sa 20 araw. Noong 2025 ang Cuba ay bumibili ng average na 37,000 bariles. Pero mahalagang tandaan dito na ang pagpapadala ng langis sa Cuba ay maaaring magdulot ng mga gastusin sa ekonomiya at politika para sa Rusya dahil anumang suporta sa Cuba ay maaaring magpalala ng relasyon sa Estados Unidos ng Amerika. Maaaring pigilan ng Estados Unidos ang mga Russian tanker tulad ng ginawa nila sa barkong marinera na may langis mula Venezuela. Ibig sabihin, malinaw nang ipinakita ng mga Amerikano na handa silang hulihin ang mga tanker na naglalayag sa kanlurang hemispero at lumalabag sa mga kautusan at batas na ipinapatupad sa Washington. Maaaring mauwi ito sa sagupaan ng militar kung samahan ng mga barko ng hukbong dagat ng Federasyong Ruso ang kanilang mga tanker. Isipin mong gustong basagin ng Kremlin ang blokada. Sabi ng Cuba, wala kaming pakialam kay Donald Trump. Ipapadala namin ang aming tanker na may langis diretso sa Havana.
Hayaan mong ang mga Ruso ang tumanggap ng makataong tulong, maaaring subukan nilang pagtakpan ito, sabihing ito ay makataong tulong. Hindi pwedeng sakupin ang tanker na iyon. Pero paano na si Donald Trump na nagsabing handa siyang pigilan ang anumang mga padala? Kung palalampasin niya ang tanker, malamang pipigilan ito ng mga Amerikano. Kaya magiging interesante ang reaksyon ng Russia. Dito rin lumalabas ang panganib ng labis na provokasyon. Paalala ko lang, noong simula ng Pebrero, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na si Sergey Lavrov matapos ang negosasyon kasama ang kanyang Kubanong katapat na handang suportahan ng Moscow ang Havana sa pamamagitan ng pera. Ngunit ang tanong, ano ang silbi ng pera ng Cuba kung di rin sila makakabili sa pandaigdigang merkado dahil sa blockade? Inirerekomenda ko na panoorin ninyo ang aking nakaraang episode tungkol sa Cuba para maintindihan ang sakuna. Binigyang diin ng pinununo ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na hindi katanggap-tanggap para sa Rusya ang mga aksyon ng Estados Unidos sa Azerbaijan, tulad ng pagharang sa pagdadala ng langis sa isla na nagdudulot ng matinding banta sa kalagayang pang-ekonomiya at makatao roon. Tinawag ng Kremlin ang mga hakbang ni Trump laban sa Cuba bilang mga mapanupil na paraan at ang sitwasyon ng gasolina sa isla ay kritikal. Paalala ko lang sa mga Ruso kung paano nila pinutol ang gas sa Ukraine. Ano ang tawag doon? Paglabag ba yon? Mapanupil ba yon o hindi? Bago pa nila ibuka ang maruming bibig, dapat muna nilang alalahanin ang sarili nilang kasaysayan. Ano pa? Sinabi ng tagapagsalita ng presidente ng Rusya na si Dmitry Peskov na tinitingnan ng Moscow ang posibilidad na magbigay ng, ayon sa kanya, makakayang tulong. Paalala ko rin sa mga Ruso na noong 2014 pinatawad na ni Vladimir Putin ang 70% ng utang ng Cuba na umaabot sa $32 bilyong at patuloy pa ring susubukang tulungan ang Cuba. Samantalang ang mga karaniwang Ruso, ano ang ginagawa nila ng tama? Nagtataas ng buwis. Pero para maunawaan ang laki ng sakuna sa isla, dapat bigyang pansin ang isa pang mahalagang detalye. Ang Rossiya at Nordwind ay tumigil ng biyahe sa Cuba dahil sa problema sa gasolina ng eroplano dulot ng kakulangan ng krudo sa isla, ayon sa opisyal na pahayag. Ito ay isang kawili-wiling detalye sa Aeroflot na siyang may-ari ng dalawang Russian na airline na ito. Nilinaw ng mga airline na para mailikas ang mga Ruso mula Cuba, magpapadala ang kumpanya ng 6 pang biyahe mula Havana papuntang Moscow at isang biyahe mula Moscow papuntang Havana upang dalhin sa Cuba ang mga dayuhan mula sa Russia. At pagkatapos nito, wala nang magiging mga biyahe pa. Pinaalala ko na mula Pebrero 10, hindi na pinapagasolina ang banyagang eroplano sa internasyonal na paliparan ng Cuba. Sinisi ng mga autoridad ng Cuba ang Estados Unidos para sa krisis sa gasolina. Pinaalala ko, noong Enero 20 tinawag ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ang Cuba bilang isang matinding banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos at nagbanta ng karagdagang buwis sa mga bansang magtatangkang magdala ng langis doon. Sa huli, naiwan ang Cuba na walang langis. At sa ganitong konteksto, nararapat ding ikwento ang isa pang kapansin-pansing balita na palalampasin nina Lukashenko at Putin, dalawang matandang diktador. Ang unang pagpupulong ng Cuba ay ang pagtatatag ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump. Gaganapin ang kaganapang ito sa Pebrero 19 sa White House. Pero sina Lukashenko at Putin, syempre, natatakot na lumipad papunta sa kanluran. Nakakatawa dahil sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na wala sa schedule ni Pangulong Vladimir Putin ang pagpunta sa Estados Unidos sa nalalapit na panahon. Sa kanyang panig, binanggit ng tagapagsalita ni Lukashenko na si Natalia Eisman na masyadong huli na dumating ang imbitasyon para sa unang pagpupulong ng mga lider ng Konseho ng Kapayapaan. Nakaayos na ang schedule ng trabaho ni Pangulong Lukashenko para sa panahong iyon. Alam mo, pakinggan mo, sobrang abala talaga si Alexander Lukashenko kaya nahuli lang si Donald Trump sa kanyang alok na pumunta sa Washington. Walang panahon ang diktador ng Belarus para sa kahit sinong Amerikanong presidente. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Eisman na magsalita at ito ang kanyang sinabi. Maaaring may problemang logistical dahil sa mga parusa kay Lukashenko. Ito ang tunay na dahilan. Imbes na ang presidente, si Ministro ng Ugnayang Panlabas Maxim Reshenkov ang kakatawan sa Belarus sa unang pagpupulong ng organisasyon.
At dito, ipapaalala ko na nagpasya si Trump na lumikha ng Konseho ng Kapayapaan sa ilalim ng kanyang pamumuno para pamahalaan ang sektor ng Gaza matapos ang pagtatapos ng mga operasyong militar doon. Kasabay nito, inilalarawan ng saligang batas ang mas malawak na kapangyarihan. Partikular, inilalarawan ito bilang isang internasyonal na organisasyon na layuning tumulong sa pagpapanatili ng matatag na kapayapaan sa mga rehiyong apektado ng mga labanan. Tinuturing ng administrasyon ni Trump ang Konseho ng Kapayapaan bilang posibleng kapalit ng United Nations at planong gamitin ito para kontrolin ang pagpapatupad ng kasunduang magtatapos sa digmaan ng Rusya at Ukraine. At inaasahan din na ang unang 3 taon ng pagiging kasapi sa organisasyon ay magiging libre. Kung mag-aambag ang bansa ng $1 bilyong, maaari itong manatiling kasapi kahit lampas sa takdang panahon. Sinabi ni Vladimir Putin noong Enero na handa ang Moscow na ipadala sa Konseho ng Kapayapaan ang $1 bilyong mula sa mga na-freeze na ari-arian ng Russia sa kanluran. Noong Pebrero, sinabi ni Sergey Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, na hindi pa buo ang posisyon ng mga autoridad ng Russia tungkol sa organisasyon ni Donald Trump. Maraming bansa sa kanluran at silangan, ayon sa kanila, ay magiging maingat sa pagtanggap. Pero sina Lavrov, Putin, Peskov at lahat ng kasama nila ay walang lakas ng loob na aminin na ang kalbo nilang boss ay hinahamak lang sa kanluran. At si Putin ay duwag lang na bumiyahe kahit saan. Hindi yung kwento na masyadong puno ang schedule ni na Putin at Lukashenko, kaya kailangan nilang laktawan ang summit sa Washington. Nakakatawa pakinggan yon. Gusto ko lang malaman, sa tingin ng Kremlin at Minsk, ano ba ang tingin nila sa mga Ruso at Belarusian kapag sinasabi nila ang mga ganyang bagay? Nakakatuwa isipin, naniniwala ba talaga ang mga Ruso at Belarusian sa kalokohang yan na sobrang siksik daw ang schedule ni Lukashenko kaya tumanggi siya sa peace summit ni Donald Trump? Kalokohan talaga yan. Tingnan natin kung paano magtatapos ang kwento sa pagtatangka ng Russia na basagin ang blockade sa Cuba. Dito ko tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampana at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa dyan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iba-iba ang mga platform doon, sigurado akong makakapili kayo ng bagay talaga para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.